Good day sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Neil. Ibabahagi ko po sa inyo yung isang pangyayari sa kamag-anak namin na naikwento lang kay mama at nagkataong nadinig ko. Pwede ka akong pang-share dito, kaya sana po mapansin nyo. Pumasyal po sa bahay namin noon si Tita Bing at doon ko narinig yung kwento. Way back 2000 pa daw nung mangyari yon. Sa lamay ng kapatid ng tatay ni mama. Pero hindi siya nakapunta kasi nasa abroad siya nun. Mahigit 1 linggo tumagal yung burol dahil marami daw kaming kamag-anak at mga kaibigan na gustong magbigay ng huling pugay kay Lolo. Dati kasing kapitan si Lolo sa lugar nila. Nung huling lamay, lalo pang dumagsa ang mga tao. Kaya lahat daw sila abalang-abala sa pag-iestima ng mga bisita. Kanya-kanya ng toka. May tagaluto, taga-serve ng tinapay at kape, at iba pang pagkain. May nakatoka din sa pag-iestima ng mga bisita. Pasado 2:00 daw, nang humupa na ang bugso ng mga tao. Ang naiwan na lang ay yung mga umiinom at nagsusugal sa labas. Pero sa loob, yung 2 anak ni Lolo na babae daw ang nakaupong magkatabi habang nagbabantay sa kabaong ni Lolo. Tapos lumabas daw mula sa kwarto yung pinsan kong lalaki at nag-volunteer na matulog muna yung 2 tita namin at siya na muna ang magbabantay. Pumayag naman si na tita kaya naiwan si Kuya Jim doon na nagtimpla muna ng kape bago naupo sa tabi ng kabaong ni Lolo. Tinatanaw niya lang daw yung mga naglalaro sa labas hanggang sa naagaw yung pansin niya sa isang lalaki na mukhang taong grasa. Madungis at mahaba ang buhok nito. Nakaupo sa may dulong upuan, malayo doon sa mga nagsusugal. Noon lang daw niya nakita yung tao na yon. Napansin daw ni Kuya Jim itong lalaki na nakatingin ng direkta doon sa kabaong ni Lolo. Hindi niya daw maalisan ng tingin kasi nagtatayuan yung balahibo niya sa paraan ng pagkakatitig nito sa kabaong ni Lolo. Ni hindi daw ito kumukurap o gumagalaw. Maya-maya daw, napansin niyang lumipat ang tingin nito sa isang matandang lalaki na maayos at desente ang pananamit. Sa forma para daw yung isang pastor. Gaya ng taong grasa, hindi rin yun pamilyar sa kanya at parang hindi taga roon. Baka daw kilala din ni Lolo. Mag-isa lang din kasing nakaupo yun sa katapat na dulo ng taong grasa. Mas malapit sa kabaong ni Lolo. Naging malikot daw ang mga mata ng taong grasa at parang naging maligalig sa pagkakaupo habang salitan ang pagtingin sa matandang lalaki at sa kabaong ni Lolo. Nag-alala siya na may gagawin yun na hindi maganda kaya lalo siyang naging alerto. Pero maya-maya daw bigla na lang nawala sa paningin niya yung matandang taong grasa. Nilibot niya ng tingin ng iilang taong nagsusugal. Pero wala ito roon. Naiwan yung matandang desente kaya nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya na namalayan na unti-unti na pala siyang napapapikit. Pero pinipilit niyang dumilat kaya nakita niya na nakapasok na pala sa loob yung matandang desente at nakatunghay na ito sa kabaong ni Lolo. Pumikit dumilat daw siya ay nandun pa din ito at nakatayo. Kaya nagtaka na siya dahil masyado itong matagal sa pagkakatayo doon. Naintriga siya kaya nagkunwari pa din siyang tulog at palihim na pinagmamasdan yung matanda na napansin niyang palinga-linga din. Hanggang sa bigla siyang napadilat nang makita niyang yumuko ito sa salamin ng kabaong. At kitang-kita niya na naglabas ito ng mahabang dila. Nakita din niyang nagbago ang anyo at bahagyang nangapal ang mga balahibong itim sa braso. Kinilabutan siya at biglang napaunat ng upo. Kinakabahang nagpalinga-linga. Hindi niya daw alam kung anong gagawin niya nun. Natanaw niyang tulog na ang mga tao sa nakabukas na kwarto at yung mga tito niyang lasing ay nasa labas. At hindi naman nila tanaw ang pwesto ng kabaong. Naunahan siya ng takot kaya nagpanik siya nang biglang sumulpot sa pinto yung matandang taong grasa.
Mabilis yung pumasok at walang sabi-sabing binuhusan ng asin yung matandang nakasubsob sa kabaong. Nagtatarang yung matanda. Sinundan naman agad yun ng taong grasa ng paghagupit ng buntot pagi sa likod nito. Doon na siya nagsisigaw. Nagising din yung mga natutulog at nagkagulo na. Tumakbo sa labas yung hinahagupit pero hindi pa din siya tinigilan. Hanggang sa bigla na lang yung naging pusang itim at nagtatakbo na palayo. Nasyak daw silang lahat, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Una ay totoo palang may aswang pa sa panahon ngayon. At sinong mag-aakala na yung disente ang itsura at akala mo ay mabait, ang siya palang aswang. At yung madaling nahusgahan dahil sa hindi kaaya-ayang itsura, ay siya pa palang magliligtas sa kanila sa kapahamakan. Lalo na sa bangkay ng lolo na pinagtangka ang nakawin ng aswang. Ako po si Buboy, personal driver ng isang negosyante. Nangyari po itong karanasan ko sa burol ng kaibigan at kababata niya sa probinsya ng Ilocos. Doon daw siya ipinanganak at lumaki at isa sa matalik niyang kaibigan ang namatay. May mga kasama din kami mula sa Maynila na pumunta, kaya convoy kami sa biyahe. Medyo liblib pero malawak na bakuran ang pinuntahan namin. Doon din mismo nakaburol yung kaibigan ng boss ko. Tipikal na lamay lang din sa probinsya. Madaming tao, may totoong nakikiramay. Meron ding gusto lang ng libreng kape at tinapay. Meron ding dumayo lang ng alak at sugal. Totoo namang nakiramay ang boss ko. Pero syempre, kasunod na noon ang inuman nilang dating magtotropa na noon na lang din nagkita-kita. Habang umiinom sila, nasa isang tabi lang ako. Kahit anong aya ng boss kong mag-shot, tumatanggi ako dahil magdadrive pa akong pabalik. Pa-scroll lang ako sa cellphone ko. Paminsan-minsan kapag nangangawit, nililibot ko yung tingin ko sa paligid. Hanggang sa nahagip ng mata ko ang isang matandang babae na nakaupo sa di kalayuan sa kinapupwestuhan namin. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Para bang nakatingin sa kawalan. Kamag-anak siguro ng namatayan. Binalik ko yung paningin ko sa cellphone ko. Pero ewan ko ba kung bakit napataon ulit yung tingin ko sa pwesto kung saan nakaupo yung matandang babae. Pero pagtingin ko, wala na yung matanda doon. Luminga-linga pa ako at napaiktad ako sa gulat nang mamalayan kong nasa tabi ko na pala yung matandang babae. Napatanong sa akin si boss ng bakit. Sabi ko, wala boss. Nagulat lang ako dito kay nanay. Biglang sumulpot sa tabi ko eh. Napakunot noo siya at sumilip sa tabi ko. Wala naman daw akong katabi. Paglingon ko, biglang wala na nga yung matanda. Napakibit balikat na lang ako. Maya-maya ay naisipan kong magyosi muna sa tindahan. Di kalayuan doon. Nangangalahati na yung sigarilyo ko nung biglang lumitaw ulit yung matandang babae sa tabi ko. Munti ko nang maihagis yung yosi ko sa gulat. Lumapit siya ng husto, kaya napaatras ako sa tindahan. Yun pala, magpapasalamat siya sa pakikiramay daw namin. Napakunot noo ko. Probinsya yun at sa pagkakaalam ko, sila yung mas mapamahiin na hindi dapat nagpapasalamat sa mga nakikiramay. Hindi pala lahat. Bago siya tumalikod, tinapik niya ako sa balikat, sabay sabing mag-iingat daw ako. Nawirdohan ako sa pagkakasabi niyang yun, pero mabilis na gumana ang isip ko. Bago siya makalayo, ginantihan ko siya ng tapik sa balikat at sinabi kong, "Kayo din po, Nay. Ingat din po." Naalala ko kasi yung laging bili ng lolo kong albularyo sa amin, na kapag daw may tumapik sa'yo, tapikin mo din pabalik. Kasi hindi mo alam kung anong intensyon niya o kasakay ng tapik na yon. Kinilabutan ako nang titigan ako ng matalim ng matandang babae matapos kong gawin yon. Nang makabalik na ako sa kinauupuan ko,
Bigla ulit sumulpot yung matandang babae at pilit akong inaalok ng sopas. Tigas na yung tanggi ko dahil sa nangyari sa tindahan. Saka hindi na ako komportable sa matanda. Pero pinilit ng boss ko na kunin ko na at nakakahiya daw sa tiyahin ng kaibigan niya. Napilitan tuloy akong tanggapin. Hindi umalis ang matanda hanggat hindi ko sinimulang kainin yung bigay niya. Pero tumayo yung balahibo ko nang makita ko yung makahulugan niyang ngiti bago tumalikod. Maya-maya lang ay nakaramdam na ako ng pagkirot ng sikmura at pagkahilo. Para din akong masusuka. Hanggang sa hindi na nga ako nakatiis at isinuka ko na lahat ng kinain ko mula agahan hanggang nung oras na yon. Pero nakakapagtaka dahil may inilabas akong maitim na parang butil ng kanin at may maliliit na insekto pa. Patay na ka ako. Mukhang nadali pa ako ng mambabalis at sigurado akong yung matanda yon. Grabe naman. Nakikiramay naman kami eh. Bakit nananalbahi pa yung matandang yon? Hindi na ako natigil sa pagsusuka kaya ipinaalam ko na sa boss ko. Nagulat siya. Hindi niya alam na may ganoon na nangyayari sa akin. Nagpaalam na siya sa mga kaibigan niya at sa namatayan. Nakita ko yung matandang babae na ngiting-ngiti bago pinaandar ng boss ko yung sasakyan. Nanghihina na ako noon at pinagpapawisan ng malamig. Kaya idiniretso niya na ako sa ospital. Bumuti saglit ang pakiramdam ko hanggang sa nakabalik kami sa Manila. Pero bumalik ulit. Kaya pumunta ako sa lolo ko. Sabi niya, hindi daw ako nabalis, kundi may sumubok na kulamin ako. Tama ang hinala ko na yung kamag-anak ng namatay ang may gawa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Wala naman akong ginawa sa kanya. Nakiramay pa nga kami. Sabi ng lolo ko, sadya daw talagang may mga ganoong tao na masaya kapag maperwisyo nila yung mga taong mainit sa mata nila. Hindi ko na ipinabalik sa matanda yung ginawa niya sa akin. Binigyan na lang ako ng lolo ko ng pangontra. Pasalamat pa rin ako dahil walang nangyaring masama sa akin. Kailan ko lang po nakita na may ganito palang channel dito sa YouTube kung saan pwede kang magpadala ng mga nakakatakot na karanasan mo. Kaya naman eto at susubok po ako. Tawagin niyo na lang po akong Kid. Itong ibabahagi ko sa inyong kwento ay sarili kong karanasan na nangyari noong taong 2005. Nasa high school po ako nito. Pero hanggang ngayon na may asawa at anak na ako, hindi ko pa din makalimutan. Aminado po akong sobrang pasaway ko noon. Isa ako sa mga bullies sa school namin sa probinsya. 5 kami sa grupo. At si Alex ang leader. Isa si Kaloy sa alaga naming ibuli. Gwapo, maputi, patpatin at laging nakasalamin ng malaki. Mainit ang dugo ni Alex sa kanya dahil si Kaloy ang gusto ng nililigawan niya. Isang araw, nagcutting class kami at nag-inom sa bukid. Nung pauwi na kami, saktong uwian na din ang klase namin. Nasa lubong namin si Kaloy. Iiwas sana siya pero mabilis siyang nasunggaban ni JR na kapatid ni Alex. Pilit nilang hiningan ng pera dahil bitin pa sila nun sa alak. Nung walang naibigay si Kaloy ay doon na namin siya sinimulang batok-batukan. Pero yung magkapatid, hindi sila kontento sa ganun lang kaya binugbog talaga nila si Kaloy. Kundi pa may nakakita sa amin at sinaway kami, baka kung ano pang nagawa nila kay Kaloy. Kaso, matindi pala ang inabot niyang tama, kaya nareklamo kami ng mga magulang niya. Kahit hindi sa loob ng school nangyari yun, sinuspend pa din kami ng 1 buwan. Galit na galit yung mga kasama ko, lalo na yung magkapatid, at nangakong gaganti kay Kaloy. Galit na galit din ang mama ko sa akin. At dahil doon, muntik na siyang ma-stroke. Salbahe ako, pero mahina ako pagdating sa mama ko. Kaya mula nun, medyo naglaylo na ako sa tropa ko.
Nag-iwas din muna ako sa kanila. Kahit panay ang kantsaw sa akin na mamas boy. Panay-aya nila sa akin na resbakan daw si Kaloy. Kaso grounded ako at hindi makalabas ng bahay. Hindi talaga ako tinigilan ni Kyrie. Pati ako binantaan nilang bubugbugin kapag hindi sumama sa kanila. Kaya isang araw, napilitan na din akong tumakas para sumama sa kanila. Inabangan ulit namin sa school si Kaloy, pero sa malayo lang. Hindi kami pwedeng lumapit sa school hanggat hindi tapos yung suspension namin. Mahigit 1 linggo pa lang ang nakakaraan nun. Pero hanggang sa nakauwi na lahat ng estudyante doon, hindi namin nakita si Kaloy. Hindi talaga makapayag si Alex na hindi mabawian si Kaloy. Kaya pinilit niya kami na puntahan siya sa bahay nila. Hindi ko na din maintindihan nun bakit sobrang galit at lakas ng loob niya. Habang ako naman nung time na yun naduduwag na. Sa tingin ko kasi may balak na talaga siyang masama kay Kaloy. Kasi nakita kong may dala siyang panaksak. Pero pagdating namin sa bahay nila Kaloy, nakita naming maliwanag at may mga tao. May patay pala sila, kaya hindi siya nakapasok. Pero hindi namin alam kung sino yung pinaglalamayan. Wala kasing tarpaulin sa gate. Sabi ko, umatras na kami. Kasi kawawa naman, may pinaglalamayan na nga sila At baka makilala kami ng parents ni Kaloy. Pero hindi talaga paawat si Alex. Isusunod daw niya si Kaloy dun. Kapag daw nakita namin si Kaloy, ay lalapitan namin at sabihing magsusorry na kami. Ganon ang plano. Kaya naghintay kami ng ilang sandali sa malayo. Hanggang sa nakita na namin si Kaloy na lumabas ng bahay. Sinalubong agad siya ni JR at inaya palabas ng gate nila. Kusa naman siyang sumama. Nang makalapit, ay inakbayan agad ni Alex at inakay palayo doon. Nang makita kong hinawakan ni Alex ang kutsilyo, ay patalilis akong tumakbo palayo. Ayokong madamay. Pero nagtago ako sa jeep ilang metro mula doon at kitang-kita ko nang undayan ng sunod-sunod na saksak ni Alex si Kaloy. Nang humandusay ito sa kalsada at inakala nilang patay na, ay saka tumakbo sina Alex. Pero nung lumingon sila, ay bigla din silang napahinto. Sabay-sabay kaming nanlaki ang mga mata nang parang walang nangyari na tumayo si Kaloy at diretso ang lakad na bumalik sa bahay. Nakita ko yung pagkagulat ni Alex. Pero nung makabawi, ay saka tumakbo. Naiwan akong nakatago sa likod ng jeep at nagtataka. Maya-maya, may lumabas na 2 lalaki, bit-bit ang isang tarpaulin at isinabit yon sa gate nila. Napamulagat ako at ginapangan ng kilabot nang makita ko ang litrato ni Kaloy doon mismo sa isinasabit na tarpaulin. Siya ang patay na pinaglalamayan ng mga oras na yon at base sa petsa, ay pangalawang araw na ng pagkamatay niya nung araw na yon. Kung ganun, kaluluwa niya na lang yung sinaksak ni Alex. Hindi ko alam kung paano akong nakauwi nun. Natandaan ko na lang na tumakbo ko ng tumakbo. Nalaman ko mula kay mama na nagka-internal hemorrhage pala si Kaloy, bunga ng pambubugbog nila Alex. Hindi na nakabalik sa school sila Alex at hindi na rin kami nagkita pa. Ako po si Rani. Bata pa lang ako, ay nakakakita na ako ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Dati hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Bakit ko sila nakikita at bakit ako lang. Pero habang lumalaki ako, doon ako nagkakaroon ng idea kung ano yung nangyayari na yon sa akin. May ilang tao rin ang nagpayo na lumapit ako sa mga psychic para malaman ko kung paano gamitin ng tama ang third eye ko. Pero ayoko. Natatakot ako na baka kung saan pa mapunta. Hinahayaan ko na lang kasi hindi naman siya madalas mangyari. At minsan kahit natatakot, medyo nasasanay na din ako.
Itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang convenience store. Opo, ito yung 7-Eleven. Pero hindi ko na lang sasabihin kung saang branch. Maghahating gabi na nang magkaayaan kami ng partner kong si JC na lumabas para mag-midnight snack. Kasi habit na namin yan. Yung bago matulog kakain pa. Malapit naman yung convenience store sa apartment namin, kaya nilalakad lang namin. Kasalukuyan pa kaming nag-iisip noon kung anong kakainin. Si JC, hindi pa rin makapili kung hotdog sandwich o donut. Lakad-lakad lang ako doon sa tapat ng mga chocolate kasi iniisip kong bumili. Tapos bigla na lang akong nakaramdam ng panlalamig at pagtayo ng balahibo ko sa batok. Paglingon ko, may babaeng nakatayo sa likod ko. Hindi ko siya nakita nung pumunta ako sa gawin na yon. Kaya nagulat ako na bigla na lang siyang sumulpot sa likod ko. Nakatalikod siya sa akin at nakaharap sa mga chichirya. Kaya hindi ko makita yung itsura niya. Nakasuot siya ng puting bestida. Hindi ko na lang sana papansinin. Pero nagtaka ko kasi nakababa lang pareho yung dalawa niyang kamay at diretso lang na nakatayo. Hindi naman siya pumipili ng bibilhin. So pumunta naman ako sa drinks area. Pagbukas ko ng fridge, nakita ko doon sa salaming pinto yung refleksyon ng babae na nakatayo sa likod ko. Bahagya akong nakita yung mukha niya at parang pamilyar siya. Kaya napalingon ako. Pero wala naman siya sa likod ko. Pagtingin ko sa salamin, nandoon naman siya. Medyo kinabahan ako nun. Makailang ulit ko pang tinignan pero hindi talaga nagtutugma. May hinala akong hindi ordinaryong tao yon. Kumuha na agad ako ng canned soft drinks. Tsaka ko pinuntahan si JC na nakapili na ng pagkain. Mahaba yung pila dahil may mga grupo nun sa unahan niya. Si JC na lang ang pinapila ko sa counter at naupo na muna ako sa table. Tapos nakita ko yung babae. Andun na ulit siya, nakatayo sa gitna ng mga shelves. Tumatayo na naman noon yung mga balahibo ko. Pero hindi naman ako nagpapanik. Sabi ko nga, sanay na ako. Ang iniisip ko lang, parang pamilyar talaga yung babae. Hindi ko lang alam kung saan ko siya nakita. Maya-maya, yung grupo ng mga nakapila sa counter na sinusundan ni JC, naupo sa mga bakanteng upuan sa tabi ko. Nagkagulatan pa kami kasi mga kapitbahay ko pala sila. Sa bandang gitna ng looban sila nakatira, habang kami naman na JC sa bungad. Biniro ko na sabay-sabay silang nagutom at magmi-midnight snack. Sabi ng isa, galing daw sila sa patay. Naglamay daw sila kay Aling Veronica na nagtitinda ng manok sa tabing ilog. At nagpagpag lang sila doon. Pagkarinig ko ng salitang lamay at pagpag, ay otomatikong napatingin ako doon sa babaeng nakatayo sa gitna ng mga shelves. Kinilabutan ako. Tama nga ako na hindi siya ordinaryong tao. Dahil isa siyang multo at galing siya sa sarili niyang lamay. Napasunod lang siya sa mga kapitbahay namin na nakipaglamay sa kanya. Kaya pala sabi ko, pamilyar siya sa akin. Dahil minsan, nakakabili din ako doon ng pang-ulam. Kinakausap na pala ako ng mga kapitbahay ko. Hindi ko papansin dahil sa pagkakatingin ko sa multong yon. Nang makabayad si JC, inaya ko na siya agad na lumabas. Hindi ko na sinabi sa mga kapitbahay ko na nasundan sila doon ng patay na ipinagpag nila. Kasi baka magkatakutan pa. Kawawa naman yung crew ng 7-Eleven pag narinig yon. Sigurado matatakot. Kinabukasan, inaya ko si JC na pumunta sa lamay ni Aling Veronica. Alam niya ang tungkol sa third eye ko. Kaya sinabi ko sa kanya na nandoon yung multo niya sa 7-Eleven noon ngang gabing yon. Sumunod sa mga kapitbahay namin. Pagtunghay ko sa kabaong ni Aling Veronica, ay yun yung itsura niya nung makita ko siya sa 7-Eleven.
Pero hindi na kami doon pupunta para magpagpag kasi kota na yon sa dami ng kaluluwang ipinagpag doon. Sa simbahan kami dumiretso para doon siya ipagpag para mabless din yung kaluluwa niya. At hindi nga ako nagkamali. Bago kami umalis doon ay nakita ko siya doon, nakaupo at nakaharap sa altar. Toby po ang pangalan ko at taga-Cainta ako. May experience po ko noon sa isang lamayan na hindi ko makakalimutan. At gusto ko lang pong i-share sa inyo. Pati na din sa mga avid listeners ng horror channel na to. Summer ng 2019, nang sumama ako sa kaklase ko sa probinsya nila sa Fami, Laguna. Matagal na naming planong magbakasyon sa kanila. Kasi sa grupo naming magkakaibigan, sa probinsya na lang nila kami hindi nakakapunta. Pero mas napaaga sa unang plano yung punta namin kasi namatay yung lola ni Jello. Nanay yun ng nanay niya at close daw siya doon dahil yun yung nagpalaki sa kanya. Bale, 4 kaming pumunta doon kasama na si Jello. Maganda yung lugar nila. Feel na feel mong nasa probinsya ka talaga dahil tanaw ang bundok. Sobrang excited na kaming gumala doon pero kailangan ipagpaliban muna dahil nga pinaglalamayan pa yung lola ni Jello. Nung dumating kami, maayos naman kaming sinalubong ng pamilya at kamag-anak nila. Si Jello dumiretso agad sa kabaong ng lola niya at doon ay nag-iiyak. Sinamahan siya ng 2 kaibigan namin, si Leo at si Aljon. Pero ako, naupo lang sa isang tabi. Hindi talaga kasi ako sumisilip sa kabaong. Ni sumulyap, iniiwasan ko. Kahit nga litrato, hindi ko tinitignan. Hindi naman ako ganun kaduwag o kamatatakutin. Hindi ko lang alam kung anong pumipigil sa akin. Basta ayoko lang. Unang gabi namin doon at pangatlong gabi naman ang lamay ng lola ni Jello. Matapos namin kumain at makilamay, ay sinabihan kami ng nanay ni Jello na kung gusto na naming magpahinga, umakyat na kami sa itaas ng bahay. Wala pa naman silang ibang kamag-anak na dumayo nun, kaya solo namin yung kwarto. May kalumaan na din yung bahay nila, pero maganda yung style. Typical na bahay probinsya na kapis pa yung bintana. Medyo creepy nga lang ang dating. Parang yung kagaya sa mga horror movie na anytime, may lalabas na multo. Sigurado dahil doon kaya medyo namahay ata ako. Tulog na silang 3. Ako gising na gising pa. Naiihi kasi ako, kaso naiilang naman akong bumaba. Yung nanay niya yung huling nakita kong gising na nagbabantay sa kabaong. Nung hindi ko na talaga kaya, bumangon ako at lumabas ng kwarto. Sumilip muna ako sa hagdan kung may tao doon. Tanaw kasi mula doon yung nakaupo sa harap ng kabaong. Nakita ko yung kalahating katawan ng nakaupo doon. Inakala kong yung nanay pa din ni Jello yon, kaya bumaba na ako. Pero nung nasa kalagitnaan na ako ng hagdan, nakita kong isang matandang babae pala yon at hindi ang nanay ni Jello. Medyo matangkad at may kapayatan yung matanda. Puti na lahat ng buhok nito na nakapusod. Naisip kong kamag-anak nila Jello yon na pinalitan na sa pagbabantay ang nanay niya na nakita kong nakasandal sa upuan at natutulog na. Sabi kasi, hindi daw pwedeng tulugan at walang bantay ang nakaburol. Walang ibang gising na tao doon at nahiya naman akong basta lagpasan yung matanda. Lalo't nakatingin na siya sa akin. Kaya nagmagandang gabi ako sa kanya. Nagpaalam ako na makikiihi. Ngumiti at tumango naman ang matanda. Pumasok na nga ako sa CR na nasa gawin ng kusina. Pagbalik ko, naabutan ko yung matanda na nagsisinde ng mga bagong kandila doon sa magkabilang gilid ng kabaong. Nakatirik na yung isa. Pero parang nahihirapan siyang itayo yung pangalawa. Kaya naisipan kong tulungan. Lumapit ako
at sinabi kong ako na ang magtutulos nun. Nagpasalamat naman siya. Hindi daw kasi pwedeng napuputol ang ningas ng kandila dahil gabay niya yon sa paglalakbay. Hindi agad nag-sink in sa isip ko yung sinabi niya. Pero nung na-realize ko yung sinabi niya, napatingin ako sa kanya. Ngumiti lang siya. Noon biglang naalimpungatan yung nanay ni Jello at napatayo nang makita ko. Nag-alala siya pero nagpasalamat nang makitang parehong may sinde at bagong tulos ang mga kandila. Napaidlip daw siya, buti at nasindihan ko. Sabi ko naman, hindi po ako nagsindi, kundi si Lola. Sabay turo ko sa matandang nasa likod niya. Pero pagtingin naming pareho, wala na doon yung matanda. Nagulat ako at nagtaka naman yung nanay niya kung sinong matanda yung sinasabi ko. Pero hindi na ako nakasagot sa kanya. Dahil sa paglinga-linga ko, napansin ko ang litrato na nasa ibabaw ng kabaong. Hindi ako makapaniwala dahil yung nasa litrato na yon, iyon yung matandang nagbabantay at nagtulos ng kandila. Sa pagkabigla ay napaupo ako. Nakaihi na ako pero parang maiihi ulit ako nun sa takot. Namutla nga din daw ako. Nang makarecover ako, dun ko palang nakwento sa kanya yung nangyari. Naiyak ang nanay ni Jello at humingi ng sorry sa harap ng kabaong ng nanay niya. Dahil hindi niya napaglabanan ng antok, kamuntik na tuloy na maputol ang ningas. Kaya pala ang sabi ng matanda ay gabay niya ang ningas sa paglalakbay niya. Siya pala mismo ang nagbantay at nagtulos ng kandila para sa sarili niya. At kaya siya nagpakita sa pagkakataong yon ay dahil ikatlong araw na ng pagkamatay niya. Hello po sa lahat ng nakikinig ngayon sa channel na to. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Brian. Isa po akong gay at kasalukuyan ay nagtatrabaho sa isang motel bilang room attendant. Nangyari po ito 3 years ago. May isang pangyayari doon na hindi namin makakalimutan ng mga kasamahan ko. Isang gabi sa shift namin na may isang guest na pumasok. Gay siya pero hindi siya yung nakasuot ng damit pambabae. Papasok pa lang ay napansin na namin na may kakaiba sa kanya. Para siyang may something na ngiting-ngiti. Pero hindi naman sa receptionist nakatingin. Nagsasalita siya ng mag-isa at kinikilig sa pagtawa na tila may hinahampas pa. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko at palihim na nagtawanan. Sabi ni Ron na kasama ko, iba naman daw ang trip ng guest na yon. Yung kalalabas lang kasi, pabebe at pasosyal. Yun naman bagong dating, may imaginary lover. Sinaway ko na lang kasi baka marinig siya. Matapos makapagbayad, ay inihatid ko na siya sa room niya. Habang nakasakay kami sa elevator, palihim ko siyang pinagmamasdan. Actually, pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang talaga ma-recall kung saan ko siya nakita. Mula sa elevator, at habang naglalakad sa hallway, hanggang sa makarating sa room niya, wala siyang tigil sa kakasalita na akala mo may kinakausap talaga siya. May times nga na sumasagot ako kasi akala ko ako yung kinakausap. Pero iniirapan ako kaya hindi na ako kumibo. Nung time na niya, tinawagan na nung kasama ko. Pero ilang beses na kaming tumatawag, hindi siya sumasagot. Aakyatin ko na sana nang bigla niyang sagutin. Nakatulog daw siya. Tinanong niya kung nasaan daw yung kasama niyang boylet. Sabi nung kasama ko, wala naman siyang kasama at mag-isa lang siya. Pero ipinipilit niyang may kasama siya. Na-meet daw niya yon sa bar at isinama nga niya doon sa motel. Hanggang sa makababa siya sa reception, ay nakikipagtalo siya.
at pinipilit niyang may kasama daw talaga siya. Nagtulong-tulong na kaming mag-explain sa kanya na mag-isa lang talaga siyang pumasok at lumabas ng motel. Pero nagsasalita siyang mag-isa na parang may kausap, kaya napagkamalan pa namin siyang baliw. Okay lang naman daw sa kanya kung basta na lang siyang iniwan doon ng boylet niya dahil sanay na siya. Pero para daw palabasin namin na nababaliw siya dahil nagsasalita siyang mag-isa, baka daw kami ang baliw dahil may kasama talaga siya. Para matapos na lang ay ipinakita ng security sa kanya yung CCTV mula sa cellphone nito. At namutla ang bakla nang makita niyang wala nga siyang kasama. Paano daw nangyari yun? May nangyari nga daw sa kanila nung guy. Tinanong ng guard kung ano bang itsura nung kasama niya. Habang idinedescribe niya yon, bigla akong natigilan. Tipong boy next door daw. Maputi, makinis. Tipong artistahin at may hawig kay Dennis Trillo. Yung mga kasama ko, nagkatinginan at nagtawanan. Isa ang bumulong na ilusyonada daw ang bakla para patulan ng ganong tipo. Ang tsaka niya. Sagot naman ng isa, syempre may pera yan. Pero ako, bigla akong nanlamig at kinutuban sa ibinigay niyang description. Agad kong kinuha ang cellphone ko at may hinanap sa gallery. Nanginginig pa yung kamay ko na ipinakita yung picture sa kanya at tinanong kung iyon ba yung sinasabi niya. Napatili ang bakla at sinabing iyon nga ang kasama niyang boylet. Kumabog ng malakas ang dibdib ko at nagtaasan ang mga balahibo ko. Ako naman ang tinanong nila, paano ko daw nalaman na yun yung kasama ng gay. Hindi ko alam kung paanong uumpisahan at hindi rin kasi ako makapagsalita agad dahil nanigas yata yung pangako sa sobrang gulat. Pero nung makalma ko na ang sarili ko, ay dinerecho ko na yung lalaki kakong yun ay jowa ng kaibigan kong babae. Kasamahan niya sa gay bar yung jowa ko at pareho silang macho dancer. Meron daw yung obsessed fan na matandang gay na regular customer sa gay bar. Lahat na ini-offer sa kanya ng matanda. Pinagbibigyan naman niya yon kapag gusto siyang ilabas. Pero hindi siya mapapayag nito na ibahay. Yun kasi ang usapan nila ng friend ko na hindi siya pwedeng magpatali kasi may anak sila. Nung gabing yon, inilabas siya ulit ng matandang bakla. Dinala sa motel. Pero paglabas ng gay, mag-isa na lang siya. Yun pala, nasa maleta na yung lalaki at chinap-chap nung bakla. Dahil mapera, madaling nakapagtago yung matanda. Kaya yung kaluluwa ng guy, hindi na natatahimik. Siguro kako, kaya nagpapakita at sumasama sa mga gay sa motel, dahil hinahanap niya yung matandang gumawa nun sa kanya. Natahimik yung mga kasama ko habang nagkukwento ko. Yung gay guest naman namin, tinakasan ng kulay at parang mahihimatay sa pagkabigla. Pero yun ang totoong nangyari. Good afternoon po, admin, narrators at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Fermin ng Obando, Bulacan. Gusto ko lang pong i-share yung nakakatakot na experience namin ng asawa ko noong sa San Miguel pa kami nakatira. 7 buwang buntis siya noon sa panganay namin at nakikitira pa kami sa biyanan ko. Nung time na yon, may kumakalat na chismis na dun sa lugar nila di umano ay may gumagalang aswang. Yung pamilya nila Roda na misis ko ay mapaniwalain sa mga ganyang nilalang. Kaya takot na takot sila at kung ano-ano ang ipinagbabawal sa asawa ko. Kulang na lang wag nang palabasin. Napepeste tuloy pati yung trabaho ko dahil gusto nila sasamahan ko palagi na magpa-check up. Wala namang kaso sa akin yon. Asawa ko yon. Siyempre, dapat ko talagang samahan kung kailangan at di dapat maapektuhan trabaho ko.
Pero para sa dahilan na dahil may gumagala nga daw na aswang, kalokohan naman yun. Pero dahil sa nangyari, at kung di pa muntik mapahamak ang asawa ko, hindi pa ako maniniwala. Di yun nga, usapan na doon sa barangay nila na may lumilibot na balot vendor na aswang daw kuno. Ang sabi front niya lang yung pagiging tindero ng balot para makahanap ng biktima. May nagtatawa at sinasabing hindi totoo yun at may mga naniniwala din. Kabilang na nga ang asawa ko at ang angkan niya. Kung di ba naman daw, bakit daw kailangan pang makarating sa barangay nila? Pwede naman daw doon na lang sa kanila. Sagot ko naman, malamang ka ako na baka mahina ang benta niya doon sa lugar nila. Kaya inilalako niya sa ibang barangay yung balot niya para makabenta. Wala naman akong laban. Ang hirap makipagtalo sa kanila, kaya tumatahimik na lang ako. Hanggang sa isang gabi, nag-overtime ako noon at nagpasabi na akong malilate ako ng uwi. Yung asawa ko, nagtotoyo. Hindi dahil malilate ako, kundi nagke-crave siya ng balot. Natatawa ako. Bumili ka ako siya dun sa aswang na nagtitinda ng balot. Nagalit, wag daw akong pilosopo. Ibili ko daw siya dun sa nagtitinda sa gate ng pabrika namin. Bago pa kasi magbuntis yung asawa ko, napakahilig na talaga niya sa balot at napaglihan pa nga niya. Akalain mo ba namang may gagala lang ding aswang? Tindero pa ng balot. Kaso paglabas ko noon, natsyempong wala yung vendor. Hindi daw nagtinda, sabi ng guard. So sinabi ko kay misis, lalong nagalit. Tapos eto na, bandang 10:30, bigla daw may sumigaw ng balot. Nataranta ang asawa ko. Hindi malaman kung matatakot sa aswang o isasatisfy yung cravings niya. Nagkataon na wala doon yung dalawang biyanan ko at nasa lamay ng balae nila. Ang kasama lang ng asawa ko doon yung kapatid niyang dalagita. So pagsigaw ulit ng balot, nabusesan niya na babae. Lalaki daw yung sinasabing aswang, kaya nabuhayan siya. Hindi ko alam kung asawa ko lang, pero sabi nila pagbuntis, hindi yan titigil hanggat hindi niya nakakain yung gusto niya. Ayaw daw sumunod ng kapatid niya dahil nga natatakot. Kaya daw nung sumigaw ulit at palayo na ng palayo yung boses, nagmamadali na siyang bumaba. Pagkabukas niya ng pinto, sabay sigaw siya ng balot para bumalik yung tindera. Pero laking gulat niya nung biglang tumambad sa kanya yung tindero ng balot. Matandang lalaki pala. Pero babae daw talaga yung nadinig niyang boses. Tapos nakangisi daw sa kanya. Yung itsura ng ngisi na sobrang nakakatakot. Ipinagtaka pa niya, malayo na yung boses. Kaya nga hinabol niya. Pero parang inaabangan daw talaga siya na nakatago lang sa mga halaman. Nanginig daw siya nung makita niya na nagbago yung anyo nun. Pumula yung mga mata at naging mabalahibo ang mga braso nito. Buti na lang at mabilis ang instinct niya at mabilis siyang nakapasok. Isinara ng padabog yung pinto sa baylak nito. Tapos pinipilit na daw buksan ng matanda yung pinto. Nagsisigaw na siya nun. Kaso ang mga bahay doon medyo magkakalayo at maaga talagang nagsisipagsara. Nung time na yon, nakababa na ako ng jeep at naglalakad na palapit sa amin. Natanaw ko nga yung nagtitinda ng balot sa harap ng bahay. Napangiti pa nga ako at nagtagumpay din ka akong makabili ng balot ang asawa ko. Bigla kong narinig yung sigaw niya, kaya nagmadali na akong makalapit. Pero biglang nawala yung nagbabalot sa harap ng pinto namin. Ang nakita ko doon malaking itim na aso na tila nauulol at tumutulo pa ang laway. Parang bigla akong nag-freeze sa kinatatayuan ko at napigil ko yung hininga ko. Nasundan ko pa ng tingin yung aso na nilingon pa ako bago siya bigla na lang ding nawala. Tinakbo ko na yung pinto namin at kinalabog.
Naabutan kong namimilipit sa sakit ng tiyan ng asawa ko dahil sa takot. Pero mabuti na lang at walang masamang nangyari sa kanya. Ngayon, naniniwala na ako na hindi pala lahat ng nakakasalamuhan natin ordinaryong tao. Yung iba, nagpapanggap lang at kunwaring nagtatrabaho ng marangal kagaya ng balut vendor na yon na isa palang aswang. Isang pagbati po sa lahat ng mga kapasta natin dyan na kagaya kong masugid na taga-subaybay. Lalo na po sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lang po akong Pepe. 37 na po ang edad ko at taga Novaliches. Sa ngayon po, nagtatrabaho ko bilang construction worker sa isang itinatayong commercial building sa Cavite. At yung ibabahagi ko po sa inyong karanasan ko ay nangyari doon mismo sa pinapasukan kong site. Dati, stay in kami sa barracks. Pero ipinagbawal ng foreman namin na magstay doon. Dahil sa nangyaring malaking gulo nung nakaraang buwan lang. Kung saan may namatay. Hindi naman kami pwedeng kumontra doon kung ayaw naming mawala ng trabaho. Kaso lang, inaabot kasi ng kulang-kulang 3 oras yung biyahe dahil sa traffic. Lagi tuloy akong nasasabon. Kaya nung araw na yon, madaling araw pa lang, bumiyahe na ako. Lunes pa naman at sigurado na ang traffic. Pasado 4:00 ng madaling araw nang dumating ako sa site. Masyado naman akong napaaga, kaya madilim pa talaga. Binati ko yung isang gwardiya na nakaupo doon sa malapit sa gate. Katabi niya yung isa pang gwardiya na nakatungo ang ulo sa lamesa na sumisimple lang tulog. Pero nakatingin lang siya sa akin at hindi man lang tumango. Bago siguro yon, baka sa ibang part naka-assign. Noon ko lang kasi nakita, may pagkasuplado yon. Dumiretso ko agad sa locker room para magpalit ng uniforme. Wala pa talagang katao-tao doon sa area namin. Ako pa lang. Tapos noon, nagpainit ako ng tubig gamit yung heater namin doon. May baon naman akong 3-in-1 at yun ang tinimpla ko. Doon na lang din ako naupo sa isang stool habang nagkakape at nagyoyosi. Hindi na ako nagbukas ng ilaw at baka masita pa ako pag may nag-roving. Maya-maya, napansin ko doon sa medyo madilim na part sa loob na may ilaw na gumagalaw. Parang may naglalakad na taong may hawak ng flashlight. Nakumpirma kong roving guard yon, kaya pinatay ko agad yung sindi ng sigarilyo ko. Kasi no smoking area yon. Nung makalapit na yon, nagulat ako. Kasi yun yung guard sa gate na binati ko at hindi ako sinagot. Paanong napunta agad yun dun sa loob ng building? Hindi ko naman nakitang dumaan. Pero hindi ko na pinag-isipan yon. Napilitan na lang akong batiin ulit siya kaysa masabihan pa akong bastos. Sumagot naman siya sa pagkakataong yon at tinanong kung ako pa lang daw ba ang tao. Parang medyo nabingi pa nga ako kasi ang lapit niya pero ang dinig ko sa boses niya nasa malayo. Inagahan ko kako at Lunes noon. Baka hindi ako umabot sa toolbox meeting gawa ng traffic. Tumango-tango siya habang iniikot ang hawak na flashlight sa mga parteng madilim. Nang maya-maya, bigla kaming nakarinig ng tunog ng isang nagbabarena. Ang aga naman kako nun. Sabi naman ng guard na bawal daw gumamit ng power tools sa ganong oras dahil 7:00 pa dapat ang umpisa ng trabaho. Lalo't residential ang nakapaligid sa building. Baka kami maereklamo. Tumayo ako para silipin kung sino yung nagbabarena. Baka kilala ko o katrabaho kaya na nauna pa sa akin. Pero nagulat ako nang biglang nawala yung guard sa harap ko. Naaninag ko siya sa loob base sa dala niyang flashlight. Ang bilis niya namang makarating dun. Para tumayo lang ako Medyo tinasan ako ng balahibo doon pero
Sabi ko, baka nagmadali lang para masita agad yung nag-iingay. Inabutan ko na nga siya doon at kasalukuyan niyang iniilawan yung nagbabarena. Nakita ko agad na kapareho yun ang suot ng uniform ko. Kaya baka ka-area ko nga yun. Sakop din pati namin yung binabarena niya. Pero wala akong nadidinig na salita mula doon sa guard. Parang hindi naman niya sinisita dahil tuloy pa din sa pag-iingay. Nung makalapit na ako, biglang tumindig ang balahibo ko nang makita kong yung taong nagbabarena ay walang ulo at tigmak ang dugo sa suot niyang damit. Napasigaw ako sa gulat at takot. Walang lingon-lingon sa likod na kumaripas ako ng takbo hanggang sa makarating ako sa main entrance ng site. Gising na at nakatayo yung guard doon na natutulog kanina. Nagulat siya nang hinihingal akong lumapit. Saan daw ako galing? Bakit nandoon ako ng ganoon kaaga at hindi niya ako nakita? Pero hindi ko na sinagot yung tanong niya. Sa halip ay itinuro ko na lang yung site at sinabing may multo doon na pugot ang ulo. Nandoon pa ako sa loob yung kasama niyang guard kanina nung habang natutulog siya. Nagulat yung guard kasi mag-isa lang daw siya doon at wala siyang kasamang guard buong magdamag. Wala din naman daw siyang nadidinig na nagbabarena. Lalo na akong kinilabutan. Hindi ko na nga nakita pa yung guard. At kalaunan, napag-alaman ko na yung pugot na nakita ko yung namatay na katrabaho namin. Hindi pa kasi nahuhuli yung pumatay sa kanya, kaya hindi siya matahimik. Pero mula noon, hindi na ako pumasok ng ganoon kaaga. Ako po si Mario. Taga-Pasay ako at isang taxi driver. Saksi ang sasakyan kong to sa lahat ng mga naging karanasan ko bilang isang taxi driver. Naging biktima na ako ng hold up. Nakasaksi na rin ako ng krimen at nakaranas din ng mga kababalaghan. Yun ang pinakamadami. Pero may isang hindi ko talaga makakalimutan at siyang ibabahagi ko ngayon sa inyo. Nangyari ang kababalaghang yun sa akin isang gabi habang binabagtas ko ang daan pabalik ng Pasay. May nagpahatid kasi sa akin noon sa bandang Santa Rosa. Pumayag ako kahit malayo dahil pumayag din sila na kontrata at binigyan pa ako ng tip. Sa hindi ko malamang dahilan, kung bakit imbes na dumiretso na ako ng NLEX, pinasok ko pa yung main road pa San Pedro. Nagulat pa ako nung makita kong nandun ako. Kundi ko pa napansin na parang wala na akong nakakasabay na sasakyan at sobrang dilim na nung dinadaanan ko. Kaya kinailangan kong itodo yung headlights ko. Pero nagtaka ko kasi ang haba na nang natakbo ko, parang hindi pa rin ako nakakaalis dun sa lugar na yon. Pagtingin ko sa relo ko, alas 11 na. Napamura ako. Ano yun? 2 oras kong tinakbo ang Santa Rosa hanggang San Pedro na wala namang ka-traffic. Iba na kako yun. Parang napapaglaruan na ako. Maya-maya pa, natanaw ko na may babaeng pumapara. Nagbagal ako pero hindi ko sigurado kung hihintuan ko. Nakatayo kasi siya sa medyo may kadilimang eskinita na tumutumbok sa mahaba at masukal na damuhan. Wala akong natatanaw na kabahayan doon, kaya nagtaka ko kung bakit doon siya nakaabang. Mukhang bata pa yung babae na may kapayatan. May dala siyang kahon ng regalo. Huminto ako, pero siniguro ko muna na nakalak ang pinto. Humawak ako ng tubo at nagpalinga-linga muna bago ibinaba ng bahagya ang bintana. Baka kasi mamaya may mga kasamang masasamang loob. Ilang kasi yung lugar. Walang kabahayan at wala ding dumadaang mga sasakyan. Mahirap na. Lumapit yung babae at tinanong ko kung saan siya. Sa Muntinlupa nagpapahatid. Nang matiyak kong walang kasama,
dali-dali kong pinasakay at mabilis ko nang pinasibat ang sasakyan ko palayo sa lugar na yon. Sabi ko sa pasahero ko na hindi ko masyadong kabisado yung lugar na yon, kaya ituro na lang niya kung saan eksakto yung bababaan niya. Pero imbis na sumagot, may iniabot siya sa akin na kapirasong papel na may address. Hindi ko pa rin alam yon, pero baka hindi niya din alam yung daan. Kaya sa isip ko, bahala na, madali namang magtanong. Hindi pa kasi uso nun yung Waze. Habang palihim kong minamasdan yung pasahero ko sa salamin, parang bumigat yung pakiramdam ko. Sumasakit na din yung ulo ko. Pero siguro kako dahil sa pagod at gutom. Hindi pa kasi ako naghahapunan nun. Tahimik lang na nakaupo yung babae na sa tingin ko nasa mid-20s ang edad. Walang ekspresyon ng muka at parang blanko ang tingin. Naisipan kong tanungin kung saan ba siya galing at bakit naman doon siya nag-abang sa ilang na lugar. Natakot tuloy ako na hintuan siya. Pero para akong nagsalita sa hangin ni hindi man lang tumingin sa akin. Hinayaan ko na at baka wala lang sa mood makipag-usap. Medyo may pagka-misteryosa din kasi ang pasahero ko na yon. Sa buong biyahe namin, wala siyang kagalaw-galaw. Hindi yata nangangawit. Diretso lang ang upo na akala mo yun bang elementary student na kukunan ng class picture. Tapos yung regalong dala niya, nakapatong lang sa kandungan niya. Pwede namang ipatong sa upuan para komportable siyang makaupo. Pero syempre, sa isip ko na lang yun. Hindi ko na sinabi at baka mapahiya lang ako. Sa wakas, pagkatapos ng nakakaantok at nakakainip na biyahe, ay natuntun ko din ang ibinigay niyang address. Isang up and down at may kalakihang bahay na nasa labas ng isang subdivision. Tiniyak ko sa pasahero ko na yun na nga yung bahay. Pero ang sagot niya sa akin, "Pakihatid na lang ho ito, Manong. Salamat po." Bigla akong napatingin nun sa backseat at laking gulat ko nang biglang nawala yung pasahero ko. Nakalak naman yung mga pinto. Napamura na naman ako, sabay tayo ng mga balahibo ko. Noon bumukas ang mga ilaw sa bahay. Tapos may lumabas sa gate na isang may edad na mag-asawa. Lumapit agad sa akin yung lalaki at tinanong kung may dala daw ba ako para sa kanila. Nagulat ako kasi yung regalo agad ang tinukoy nila at hindi yung pasahero ko. Nagkakandautal na itinuro ko yung backseat at may babae ka ako dun. Pero pinatigil nila ako sa pagsasalita at agad na binayaran. Nag-iisang anak daw nila yon na hindi nakakalimot na hatiran sila ng regalo tuwing anniversary ng kasal nila, na anniversary din daw ng kamatayan noon. Pauwi daw noon ang anak nila galing sa trabaho at may dalang regalo para sa kanila nang pagsamantalahan at patayin ng isang taxi driver. Mula daw noon, taon-taon ay sumasakay ito ng taxi para ihatid ang regalo niya para sa mga magulang niya. Hello po sa inyo. Ako nga po pala si Kin ng Pasig. Avid fan din po ako ng channel nyo. Nagwo-work ako bilang Grab food delivery rider. And at the same time, nag-aaral din ako bilang isang medtech student sa isang state university. Pero dahil nga sa hirap ng buhay at kakulangan sa pinansyal, napilitan akong mag-part-time job para kahit paano masuportahan ko yung ibang pangangailangan ko. Mahirap pero pilit kong kinakaya na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, kaya medyo nawalan ng time sa iba pang hilig. Pero pag may free time, wala akong ginagawa kundi balikan yung mga na-miss kong story upload nyo. Ewan ko ba, at kahit matatakotin naman talaga ako, panay pa din ang pakikinig ko ng mga horror stories. At dahil nga nagka-free time,
naisipan ko na ding i-share sa inyo yung creepy experience ko sa work ko bilang rider. Isang gabi, may natanggap akong order. Bilang isang part-time na rider, nasanay na din akong maghatid ng iba't ibang pagkain sa iba't ibang sulok kung saan ako naka-assign. Pero yung order sa akin nung gabing yon, malayo sa usual na ruta ko. First time ko lang na nakareceive ng ganong ruta at gusto ko sanang i-cancel. Pero sayang din kasi. Lalo't hindi pa ako umaabot sa target kong kita. Paulan-ulan kasi. Pero tinanggap ko na din. After ka ko nun, uuwi na ako at may klase pa ako kinabukasan. Habang binabaybay ko na yung daan papasok doon sa subdivision kung saan nga yung location, napansin ko na padalang ng padalang yung mga bahay. Oo, at 10 PM na nung mga panahon na yon. Pero sobrang tahimik ng paligid. Parang lahat ng mga tao sa lugar na yon nagsisitulugan na halos. Halos patay na kasi lahat ng ilaw nila. Yung mga ilaw naman sa poste, puro kukurap-kurap na. Para kung nasa eksena ng isang horror film. Gusto ko na nga sanang umatras nun. Pero bukod kasi sa wala sa budget ko ang bayaran yung order na yon, mai-issue pa ako sa trabaho. Kaya wala akong choice kundi ituloy. Total, nandun na ako eh. Nang makarating ako sa location, ramdam ko na agad yung lamig na bumabalot sa paligid. Chinek kong mabuti kung tama yung address ng bahay. Tama naman. Pero maliban dun sa bahay na nasa address, wala na halos bahay dun. Puro bakanteng lote. May ilang bahay dun na kung hindi parang hindi pa tapos, parang abandonado na. Madilim din yung buong paligid, kaya itinodo ko yung ilaw ko. Hindi rin ako nagpatay ng makina para ano't anuman, madali akong makakasibat. Kumakabog na kasi ang dibdib ko sa nerbiyos. Madilim din yung bahay at wala akong naririnig na kahit anong mula sa loob. Huling update ko sa customer ay sinabi kong papasok na ako ng subdivision nila at nag-okay naman siya. Dapat sana nag-abang na siya. Tinawagan ko na nga siya at may sumagot na boses. Sabi niya, "Nandiyan na ba sa baba ang order ko?" Pero yung boses niya parang malayo at hindi malinaw. Habang naghihintay ako, bigla akong nakarinig ng mga yabag mula sa likod ng bahay. Parang may naglalakad pa palapit. Natatakot na ako nun kasi sobrang lakas nun at parang madami sila. Pero pinilit kong kumalma at wag magpahalata. Pero nagulat ako nang mula sa dilim sa gilid ng bahay ay may lumabas na isang babae. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Tinanong niya ako kung iyon na ba yung order niya. Hindi agad ako nakasagot kasi nasa shock pa ako nung makita kong doon siya galing sa likod ng bahay. Kahit anong silip ko, parang dead end na yun. Kasi merong mataas na pader nga doon. Napansin kong titig na titig siya sa akin na tila naghihintay. Kaya matapos kong kumpirmahin ang pangalan inabot ko na sa kanya yung pagkain. Bahagyang nagkadikit ang mga kamay namin at bigla akong gininaw sa kakaibang lamig ng kamay niya. Matapos namang makuha yung order ay agad nang tumalikod yung babae. Nasundan ko na lang siya ng tingin at sa pagkagimbal ko ay naglago siya doon sa pader. Nanginig ng husto ang katawan ko sa takot at hindi ko malaman kung kakaripas ako ng takbo o paaandarin ko yung motor. Noon may biglang bumusina sa akin. Huminto sa tapat ko yung magkaangkas na roving guard. Bumaba yung isa at kinausap ako. Mukhang na-orderan din daw ako . Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero nanginginig na itinuro ko sa kanya yung pader kung saan naglagos yung babae. Sinabi ko sa kanila yung nakita ko. Tumango-tango yung guard. Hindi daw ako ang unang rider na inorderan ng customer na
nakatira doon sa sementeryo na nasa kabila ng pader na yon. Pader na nagsisilbing portal ng mga kaluluwang gusto pa ding manatili at maging kabilang sa mundo ng mga buhay. Nanlaki yung ulo ko sa sinabi ng matandang guard. May ilang minuto din bago ko nagawang maibalik ang sarili ko at makaalis sa lugar na yon. Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Kyle. 22 years old, third year college at taga Cainta, Rizal. First time ko pong mag-share ng story dito since na-discover ko tong channel nyo noong 2020. And hopefully, mapansin at mai-upload nyo din. Ito pong isi-share ko ay nangyari noong nagtatrabaho pa ako bilang isang service crew. Sa isang fast food chain po ito sa Pasig. Dati po kasi, sinubukan kong pagsabayan ng pag-aaral at pagpa-part-time job. Kasi gusto kong makatulong sa parents ko na mabawasan ang mga gastusin nila. May 3 pa po kasi akong kapatid na nag-aaral din ng high school. So sabi ko po, kahit sana yung allowance ko lang ako na ang sumagot. Naging maayos naman yung mga unang buwan. Kinakaya ko naman yung pagod. Pero unfortunately, bumigay din yung katawan ko. At na-hospital pa ako. Kaya sabi ni Papa, tigilan ko na. At baka mas malaki pa ang gastos namin sa ospital. Kaya nag-focus na ako sa pag-aaral. Going back po sa kinukwento ko. Nangyari nga po pala yon 2 years ago. Doon nga sa fast food chain na yon. Closing time na noon at halos lahat kami abala sa mga station kung saan kami naka-assign. Yung manager naman namin nasa office at gumagawa ng sales report. Makikita mo sa mga kilos na nagmamadali na ang lahat. Nagbabanta na kasi ang malakas na ulan at kahit gabi na pahirapan pa ding sumakay sa lugar na yon. Idagdag mo pang madaling bumaha doon sa bahaging yon kahit konting ulan lang. Maya-maya, bigla na lang kaming nakadinig ng isang malakas na kalabog na nanggaling sa CR na nilinis ng isang kasamahan namin. Yung manager namin, alerto, nakalabas agad ng office at tinanong kung ano yon. Kami naman, nagpuntahan agad sa CR. Nagulat kami pagpasok kasi nakita namin na nakaupo sa sahig yung kasamahan namin na lalaki. Tulala at nanlalaki ang mga mata nito. Maputla din siya at pinagpapawisan. Mistulang nakakita ng halimaw ang itsura. Tinanong namin kung anong nangyari. Pero hindi siya makapagsalita. Basta parang natatakot siya. Pinagtulungan namin siyang itayo at ilabas sa CR. Ako na ang umako sa hindi niya natapos na trabaho. Pinagkaguluhan na siya ng mga kasamahan namin sa labas. At pinagtatatanong kung anong nangyari sa kanya habang ako ang naiwan sa paglilinis. Pero walang kaso yon. Kung sino o ano man ang nakita niya para matakot siya ng ganon, saka ko na aalamin. Ayoko din kasing matakot dahil mas gusto kong matapos na agad ang trabaho ko at uwing-uwi na ako. Hassle kasi talaga sa akin ang abutan ng ulan sa daan. Madalas kasing mangyari na yung mga kasama ko ay naghihilik na sa kani-kanyang mga bahay. Ako naman nakikipagdigmaan pa sa ulan at baha. Kaya nga ako ang laging may sakit nun. Halos malinis na din naman lahat, maliban doon sa dulong cubicle na napansin ko na may mga bakas ng putik sa may bandang loob. Kaya lumipat ako doon, bit-bit yung map. Pero nakalak yun mula sa loob. Sinubukan kong katukin. Kahit alam kong imposible dahil dapat lumabas na siya nung nagkagulo kami. Pero paano kung masamang tao pala yung nakapasok doon at kaya hindi makalabas, kumukuha ng tiyempo. Sa isiping yun, bigla akong natakot at napaatras. Dahan-dahan akong yumuko para silipin kung may paaba doon ng tao. Biglang nanlaki yung mga mata ko. May paa nga.
Pero hindi ordinaryo dahil maitim na mabalahibo yung paa na yon na parang pag-aari ng maliit na bata. Tatakbo na sana ako palabas nang biglang lumitaw pabaliktad ang ulo nun sa ilalim ng pinto. Gaya ng paa ay mabalahibo din ang mukha nun at madilaw ang mga mata. Nagsisigaw ako ng maligno habang tumatakbo palabas ng CR. Kaya nagkagulo na naman. Kasama yung manager, ilang crew at yung guard namin na bitbit ang baril. Pinasok nila yung CR. Binalya yung pinto. Pero wala na doon yung nakakatakot na nilalang. Noon nila nakita yung mga bakas ng putik palabas ng maliit na bintana. Isang malaking palaisipan kung paanong nagkaroon ng nilalang doon at saan siya galing. Ang buong lugar kasi na yon ay napapalibutan ng naglalakihang building at mga commercial establishments. Walang puno o talahib na pwede niyang pagbahayan. Kahit hindi pa rin nakaka-recover yung kasamahan ko, ay naikwento niya na iyon nga daw yung nakita niya. Nagawa naman naming itago sa publiko ang pangyayaring yon. Salamat na lang at wala talagang customer ng time na yon. Ilang araw makalipas yon ay doon na nga ako laging nagkakasakit dahil mahina talaga ang katawan ko. Kaya napilitan akong mag-resign. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Isa po ako sa mga avid fan ng channel nyo. Pangalawang subo ko na po itong magpadala ng story. Yung una hindi na-upload. But this time, sana po mapansin na. Ako nga po pala si Mervin. Isa po akong embalsamador. Bilang isang embalsamador, madami na akong naging karanasan mula pa ng umpisa. At yun yung ibabahagi ko sa inyo. Nung mga unang buwan ko sa trabahong yon, aminado ko na natatakot at nandidiri talaga ako. Normal naman siguro yon sa kahit na sinong baguhan pa lang sa ganong uri ng trabaho. Sabi nga nung kasamahan kong datihan na doon at siyang nagturo sa akin, sa umpisa lang daw yon, makakasanayan ko din. Pero matagal bago ako nasanay. Ilang linggo ko ding tiniis ang pagbaliktad ng sikmura ko. Bukod pa doon yung mga trauma at nervyos na inaabot ko sa tuwing may iimbalsamuhin kaming bangkay. Ang pinakaunang experience ko doon nung makita kong gumalaw yung mga daliri ng bangkay. Sabi ni Kuya Ben, normal lang yun. Pero hindi ako naniniwala. Kasi lahat ng daliri niya salitang gumagalaw na akala mo nagpapiano. Buti na lang nandun siya nung time na yon. Kung ako lang mag-isa, baka kumaripas na ako ng takbo. Ang sumunod naman na nangyari, mag-isa lang ako. May dinalang bangkay doon ng lalaki. Bata pa, halos kaedad ko lang. Napatay daw yon sa rambulan. Yung kasama ko ang gumawa sa kanya. Tapos, ipinalinis sa akin. Nung time na yon, lumabas siya at pumunta sa office. Kaya naiwan akong mag-isa doon. Nung nililinis ko na yung bangkay, napansin ko na nakadilat siya. As in dilat na dilat. At parang nanlalaki pa yung mga mata. Siyempre, napatakbo ko palabas. Pero hindi ako nagpahalata ng takot kasi nasa labas pala yung mga kamag-anak. Tinawag ko si Kuya Ben at sinabi ko nga na nakadilat yung bangkay. Pero pagbalik namin, pikit na pikit naman. Pinagtawanan niya ako. Pinaglalaroan daw siguro ako. Tapos isang beses naman, nung ipinaubaya niya na sa akin mag-isa yung pag-iembalsamo, may part doon sa proseso kung saan may isasaksak kang hose o tubo para makuha mo yung dugo. So pagkabaon ko nun, biglang bumangon yung bangkay. Putya! Napatalon ako sa gulat. Nagsisigaw talaga ako. Pasok si Kuya Ben saka yung isa kong kasama. Pero hindi niya magawang magbiro sa akin kasi
Kita niya talaga yung pamumutla ko dahil sa takot. Kaya ipinaliwanag na lang niya na normal lang daw yon. Minsan daw may mga ganon talagang case. Pero hindi pa din ako naniniwala. Alam ko, sinasabi lang niya yon para hindi ako matakot. Gusto ko na nga sanang umalis nun. Pero dinagdagan nila ang sahod ko kasi kailangan talaga nila ng tao. Pero kinaya ko naman yung mga ganong senaryo. Kasi kahit paano, kayang ipaliwanag ng siyensya yun eh. Pero yung mga sumunod na na-experience ko doon, yun talaga yung nagbigay ng matinding kilabot sa akin. One time, may dinala doon. Babae. Nag-suicide daw dahil sa depresyon. Sa akin ipinagawa ni Kuya Ben. Nung time na yon, medyo na-overcome ko na yung pandidiri at takot sa mga bangkay. Nung bago ko pumasok sa morgue, nakita ko sa labas yung family na nag-iiyakan. Tapos may katabi silang babae na hindi umiiyak, pero malungkot na nakatingin sa kanila. Pagdaan ko sa kanya, nasa malapit kasi siya sa pinto. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Inisip ko, baka gawa lang yun ng aircon. Pero hindi nawala yung lamig na yon hanggang nung habang ginagawa ko na yung bangkay. Hindi ko tuloy magawa ng maayos yung trabaho ko kasi literal na nanginginig yung mga kamay ko. Ang nakakapagtaka, wala namang aircon o fan man lang. Pero nangangaligkig ako sa ginaw. Tapos kitang-kita ko yung pagtayo ng balahibo ko sa braso, sa batok, maging yung buhok ko. Pero kailangang tapusin ko yung bangkay kasi may dalawa pang parating at ako lang mag-isa nun. Maya-maya, napansin kong bumibigat yung pakiramdam ko. Ramdam ko rin na may presensya ng ibang tao doon. Parang may nanonood sa ginagawa ko. Tinigil ko muna yung ginagawa ko at nagpalakad-lakad habang ipinapagpag yung kamay ko. Paraan ko yun para ma-relax ako. Pero pagbaling ko ng tingin doon sa iniimbalsamo ko, nandoon na yung babaeng nakita ko sa labas ng pinto. Hindi agad ako nakapagsalita. Nagpasalit-salit ko ng tingin yung babaeng nakatayo at yung bangkay na nakahiga. Iisa sila ng muka. Tumingin pa sa akin yung babae. Pero bago pa ako nakareact, unti-unti na ding naglaho yun na parang usok. Wala na siya sa paningin ko. Pero hindi ko pa rin magawang makagalaw. Siya pala yung nararamdaman kong presensya na nanonood sa ginagawa kong pag-iembalsamo sa katawan niya. Taong 2012 pa po nangyari itong kababalaghang gusto kong ibahagi sa inyo mga kapasta. Medyo natagalan bago ko naisipang i-share kasi hindi ko alam kung paanong magkwento. Kaya ikinuwento ko na lang sa asawa ko at siya na ang nagsulat neto. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jopet. Nagtatrabaho ko dati bilang isang service crew sa isang hindi gaanong kilalang restaurant dito sa probinsya namin. Hindi na lang po ako magbabanggit ng kahit anong pangalan ng lugar o establishment. Pero nasa pinakabayan siya, nasa pinakasentro, kaya madaming tao. Yung restaurant na yon, wala pang isang taong nag-ooperate. Nag-apply ako doon siguro mga nasa 5 buwan pa lang sila. Yung naging unang linggo ko doon, okay naman. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Laging closing ang schedule ko doon. Okay lang naman kasi sa umaga may iba pa akong ine-extrahan na trabaho. Lagari talaga ako ng mga panahon na yon. Isang gabi, sa second floor kami naka-assign ni Rodel. Ang daming kailangang linisin. Mas malaki pa naman ang second floor kasi may room doon na pinagdadausan ng mga event. At nung time nga na yon, may katatapos lang na event. Nag-usap kami ni Rodel kung paano namin nahahatiin yung area ng lilinisan. Sabi niya, siya na lang doon sa room. Wala namang problema sa akin.
Importante, may katulong ako. Nagsimula na nga ako. Pakanta-kanta pa ako habang naglilinis. Pero maya't maya akong natitigilan dahil sa sulok ng mata ko ay parang nakikita kong bumubukas yung pinto ng stockroom. Pero pag titignan ko, sarado naman. Guni-guni ko lang siguro, kaya binaliwala ko lang. Nung masiguro kong natapos ko na lahat, ibinaba ko na yung mga hugasin. Tapos umakyat na ako uli para tignan kung natapos na si Rodel. Pero hindi ko siya nakita dun sa room. Hindi ko naman din napansin na bumaba siya. Bababa uli sana ako nang marinig kong may kumaluskos sa may stockroom. Saktong paglingon ko doon, dahan-dahan yung bumukas. Sumilip ako ng bahagya. Nung una, wala pa akong makita kasi madilim ang loob. Kaya lumapit pa ako. Tapos nagulat ako at muntik nang mapasigaw nung makita ko yung mascot namin sa likod ng pinto. Yun yung ginagamit ng mga crew sa labas ng store pang come on sa mga customer. Minsan pag may magba-birthday doon na bata, kasama yun sa package. Pero bihirang-bihira lang, kaya nga inaalikabok na yun sa stockroom. Nakatayo siya sa sulok at ginagalaw-galaw niya yung katawan niya na tila nagsasayaw. Alam ko agad na si Rodel yun kasi dalawa lang naman kami doon. Natawa ko, sabay batok sa kanya. Nakuha pa niya kakong manakot na nagmamadali na nga kaming matapos. Sinabihan ko siya na tama na yung paglalaro tapos tapusin na namin yung trabaho. Pero hindi siya tuminag kaya iniwan ko na. Ibinaba ko na yung last batch ng hugasin nang magulat ako sa pagbaba ko ng hagdan dahil nasa lubong ko si Rodel na paakyat. Napalingon ako sa stockroom, sabay tingin ulit kay Rodel. Tinanong ko kung paano siyang nakababa agad. Kakakita ko lang sa kanya na suot yung mascot. Natawa naman si Rodel at sinabihan akong gago. Bakit daw siya papasok sa stockroom para lang isuot yung mascot na mabaho na, madumi pa. At saka kanina pa nga siyang uwing-uwi. Natigilan ako. Sino ka ko yun? Malay daw niya. At saka hindi daw sila basta-bastang nakakapasok sa stockroom dahil nasa manager nila yung susi. Naisip ko nga din yun na ako ngang mas nauna kay Rodel hindi bastang nakakapasok doon. Siya pa kaya? Pero bakit nga bukas? At sinong may suot ng mascot? Para patunayan sa kanya na totoo yung sinasabi ko, inaya ko siya na tignan namin. Pero laking gulat ko nang makita kong nakalak na yung stockroom. Tinanong ni Rodel kung ano ba kasing nangyayari at anong nakita ko doon. Hindi ko pa siya sinagot nun. Idinikit ko yung mukha ko sa maliit na salamin na nasa pinto para sana makita ko yung loob. Pero bigla akong napaatras, sabay mura ng, "Tangina, ano yun?" Napasilip din si Rodel at kung anong naging reaksyon ko ay ganun din siya. Nanlalaki yung mga mata na nagkatinginan kami. Tapos nag-uunahan na kaming tumakbo pababa. Yung mascot kasi, nakita naming sumasayaw habang nakalutang sa ere. Sino bang hindi matatakot at kikilabutan dun? Nung malaman ng manager at crew yung nangyari, ay nagulat kami nang sabihan kaming, "Welcome to the club." Dati pa pala nilang alam na may entity na nagpaparamdam sa stockroom na yon. Actually, hindi lang sa stockroom, kundi sa buong lugar na yon. Nabago daw kasi tayuan ng bagong building. Una munang naging punerarya yon. Kaya pala kahit anong commercial establishment ang umupa doon, hindi nagtatagal dahil sa negative energy at mga samot-saring kababalaghan. Magandang araw o gabi po sa lahat. Magbabahagi din po sana ako ng karanasan ko dito. Tawagin niyo na lang po akong Pulding.
taga Caloocan, 42 years old. Originally, taga Leyte talaga ako at lumuwas lang ng Maynila para magtrabaho. Driver ng truck sa pier ang una kong naging trabaho. Pero sa ngayon, isa na akong security guard sa isang pabrika ng mga processed at frozen goods. Ine-export po yung mga produkto na yon. Iilan lang yung ganong pabrika sa lungsod na yon, kaya hindi ko na lang po sasabihin kung saan. Sa graveyard shift ako lagi inilalagay. May hinang nila lang kasi yung mga tao doon. Pero okay lang sa akin yon kasi sanay naman akong magpanggabi. Ganon din lagi yung duty ko nung nasa probinsya pa ako at nagtatrabaho sa pabrika. Dati daw, may panggabing shift ang mga trabahador doon. Pero dahil sa mga paranormal na aktibidad na nangyayari doon, wala nang naglalakas loob na magpanggabi. Lahat sila tumatanggi. May mga nagpaparamdam at minsan daw, nagpapakita na multo. Kanya-kanya sila ng kwento. May umiiyak daw na babae, partikular sa CR. Tapos may nagluluto sa kitchen. O kaya naman, may nagkakamada ng mga kahon sa warehouse. Kaya nga kahit daw mga kagaya kong gwardya, natatakot din. Ako naman, hindi sa nagmamatapang. Pero hindi kasi ako mapaniwalain sa mga sabi-sabi hanggat hindi ako mismo ang makaranas. Mag-iisang buwan na ako noon. Wala naman akong nakikita o nararamdaman. Pero isang gabi, galing ako sa quarters at nagtimpla ng kape. Habang naglalakad pabalik sa post ko dun sa building 1, kung nasaan nandun yung dry production, ay may nakita akong anino sa may bintanang salamin. Parang nakasilip. May nakasinding ilaw doon, pero malamlam. Yung sapat lang na makikita mo kung may tao sa loob. Biglang lumayo yung anino at tila nagpabalik-balik. Nagmadali ako sa paglapit. Inilapag ko yung kape ko sa mesa at nakiramdam bago ko binuksan yung malaking pinto. Dahan-dahan akong pumasok at nakita ko nga yung anino ng tao sa pader. Sinilip ko kung saan posibleng nakatayo ang may-ari ng anino na yon. Pero wala akong nakitang tao. Kaya nagsalita ko kung sinong tao dyan. Walang sumagot. Pero nandoon pa rin yung anino sa pader. Sinigawan ko na siya ng, "Hoy, sino ka?" Wala pa ding sagot. Pero napansin ko na kada hakbang ko papalapit, gumagalaw din yung anino. Hanggang sa na-realize ko na ginagaya niya pala ang bawat galaw ko. Nakaramdam ako ng kilabot dun. Hindi ka ako tao yun. Dali-dali akong lumabas at pinadlak ang pinto. Tapos niradyohan ko yung kasama ko na i-check yung CCTV. Pero wala siyang nakitang anino sa pader. Ako lang ang nakikita niya. Na imposible naman kako na hindi makikita sa kamera ang anino sa pader. Doon nga nakatutok dahil nandoon ang pinaka-entrance ng production. Pero wala nga. Kahit malinaw yung korte ng tao sa pader, hindi yun rumehistro. Mukhang totoo nga kako na may kababalaghang nangyayari doon. Nung sumunod na gabi, kaming dalawa naman ni Abe na kababayan ko ang naka-duty. Siya sa entrance at monitoring ng CCTV. Ako pa din ang nasa roving. Sa warehouse naman ako noon. Medyo malaki ang iniikot ko dahil malawak yung compound at mismong loob ng production. Malayo pa yun sa gate dahil madadaanan mo pa yung isang ice plant na sister company naman ang pinapasukan namin. Bandang 2 AM nang biglang nagradyo sa akin si Abe. Rondahin ko raw yung warehouse dahil may nakita siyang tao. Sa isip-isip ko, sino namang matapang na staff ang magpapaiwan doon? Wala ngang gustong mag-overtime man lang. Nung makarating ako sa warehouse, tahimik naman. Kumpara sa production, doon sa warehouse maliwanag. Pagpasok ko,
Malakas ang boses na tinanong ko agad kung sinong tao doon. Nagantay ako na may sumagot pero wala. Rumadyo ako kay Abe pabalik para sabihin na clear. Pero bigla siyang sumagot. Pa-check daw sa may bandang row 4 sa mga kamada ng kahon ng label. May tao daw doon na nakatayo lang. Agad akong pumunta sa sinasabi niyang pwesto. Pero wala talagang tao. Nung pagsabi kong clear, hindi naman siya sumagot. Matapos masigurong wala talagang tao doon, ay pinuntahan ko si Abe sa CCTV room. Tinanong ko kung bakit ba niya ipinipilit na may tao. Wala naman talaga. Pero hindi siya umimik sa akin. Nakatingin lang siya at namumutla. Maya-maya ay ipinakita niya sa akin yung replay ng CCTV nung nagronda ako sa warehouse. Nagtayuan nga lahat ng balahibo ko sa batok dahil sa sobrang kilabot sa napanood ko. May tao ngang nakatayo sa sinasabi ni Abe. Pero dinaanan ko lang. Naglalagos lang ako sa katawan niya. Nakasuot siya ng uniform ng warehouseman. Pero nung i-zoom namin, nangilabot kami. Dahil kulubot at tuyot ang mukha niya. At purong itim lang ang mga mata. Kaya naman pala walang matapang na pumapasok ng gabi. Tawagin niyo na lang akong Dexter ng Malabon. Dati na po akong subscriber ng horror channel ninyo at maging sa iba niyo pang channel. Nangyari po itong karanasan ko na to. Halos hindi pa tapos yung pandemic. Alam naman natin na nung panahon na yon, madami talaga ang mga company at establishments na nagsara pansamantala. At marami din ang nawalan ng trabaho. Kabilang na ako doon na nagtatrabaho sa isang construction firm bilang pintor. Pero dahil sapat lang din ang kita ko, halos wala ding naipon. Kung kailan buntis pa naman ang asawa ko sa pangatlo naming anak. Ang hirap pa, wala ka ding malapitan dahil pare-pareho namang apektado. Sobrang nade-depress na nga ako nun. At aaminin ko, minsan nakakaisip na akong gumawa ng masama para lang may maipakain sa pamilya ko. Pero buti na lang at malakas din ang pananalig ko sa Diyos. At andyan din ang asawa ko na laging nagpapaalala. Nalilipas din ang nararanasan naming hirap na yon. Pansamantala, nakaraos kami dahil sa pagtitinda-tinda ni Mrs. ng mga pagkain na idinideliver ko naman. Kaso kamalas-malasan, nanakaw pa yung bike na ginagamit ko. Paano pa ako magde-deliver nun? Balik na naman kami sa wala. Pinanghihinaan na ako ng loob nun. Parang nawawalan na ako ng pag-asa. Pero hindi ako nagpatalo. Kalagitnaan ng taong 2021, unti-unti nang bumabalik sa dati. Marami-rami na din ang mga nagbubukas ulit na negosyo. Pero mailap pa din sa akin ang trabaho. Yung dating pinapasukan ko, hindi pa ako kasama sa tinatawagan. Kaya kung saan-saan ako nakakarating, makahanap lang ng mapapasukan. Isang araw, nakarating ako sa parteng Valenzuela. May inaplayan ako doon pero hindi ako umabot. Wala na daw bakante. Nandoon na rin lang, kaya naglakad-lakad na din ako. Nagbabaka sakaling may makita. Madami nga kasing naglalakihang pabrika doon. Pero inabot na ako ng matinding pagod at gutom. Bigo pa rin akong makahanap. Gusto ko nang sumuko nun. Kakalakad ko, hindi ko napansin na napalayo na pala ako ng husto. Hindi ko alam kung nasaan ako. Basta parang naging liblib yung lugar. Maraming nagtataas ang puno sa magkabilang gilid ng paaw na kalsada na yon. At wala din akong natatanaw na kabahayan sa gawing yon. Ni mga sasakyan wala din. Bahagya akong nakaramdam ng kaba. Nilingon ko ang pinanggalingan ko. At nagulat pa ako nang makitang nasa matarik na kalsada pala ako. Sa gawing itaas pa ng kalsada,
ay may natatanaw akong parang bubong ng isang gusali. Medyo nabuhayan ako doon kaya itinuloy ko ang pag-akyat. Isang parang warehouse pala yung natanaw ko na yon. At ganoon na lang ang tuwa ko nang makita ko yung karatula sa gate nila na hiring sila ng pintor. Mag-aalas 5 na nung oras na yon. Nag-aalala ako na baka sarado na sila pero sinubukan ko pa rin. Inilabas ko na agad yung biodata ko at saka kumatok. May ilang sandali rin akong naghintay bago ako pinagbuksan ng isang may edad na gwardya. Matangkad siya, payat at halos puti na ang lahat ng mga buhok. Sinabi ko agad ang sadya ko. Pinapasok naman ako at matapos tignan ang biodata ko ay inilapag yun sa mesa. Sinabihan niya akong bumalik na lang kinabukasan. Wala na daw akong makakausap doon dahil mag-isa na lang siya. Nung sinabi ng guard yun, parang may malamig na hanging dumaan sa harap ko. Pero hindi ko na pinagkaabalahang isipin kung ano yon. Nagpasalamat ako at nangakong babalik kinabukasan. Pagkalabas ko ng gate, ay muli akong lumingon. Pero nagulat ako nang makita kong sarado na agad yun. Hindi ko narinig na tumunog yung gate. Masayang-masaya akong umuwi sa bahay at ikinuwento sa asawa ko yun. Positibo ako na matatanggap ako doon. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahin ako. Pero pagdating ko dun sa lugar, inakala kong naligaw ako. Nabago kasi yung itsura. Nagkaroon ng mangilan-ngilang bahay sa paligid at yung warehouse ay nagmistulang abandonado. Pero sigurado kong iyon yun dahil nakasabit pa dun yung karatula. Sinubukan kong kumatok pero walang nagbubukas. Hanggang sa tinawag ako ng matandang babae sa katapat na tindahan. Tinanong kong bakit ako kumakatok doon. Sinabi ko naman. Tapos nakita ko yung pagkagulat sa mukha niya. Imposible daw yung sinasabi ko dahil matagal na panahon ng abandonado yung warehouse na yon. Kung ang sinasabi ko daw na nakausap ko yung matandang gwardya na katiwala din doon, imposible din daw yon dahil matagal na din daw yung patay. Para akong itinulos sa kinatatayuan ko nun. Pinanlamigan ako ng katawan. Hindi ako makapaniwala na nakakausap ako ng isang multo. Bago ko umalis, ay tinawid ko ulit yung warehouse. At noon ko nakita na sira-sira na nga ito at bulok na ang mga gate. Sumilip ako sa isang siwang noon at nakita ko yung ipinasa kong biodata na nakapatong pa din sa ibabaw ng sira na ding mesa. Umihip ang malakas na hangin at tinangay ang biodata ko pabalik sa akin. Umuwi akong bigo at balot ng kilabot ang katawan. Pero kinabukasan naman, tinawagan ako ng foreman ko at nakabalik na rin ako sa trabaho. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang-isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.